totoo lang, hindi ako sanay sa mga ganyan kasi lumaki akong ano, fair sa mga tao. So, for the first time na nabash ako, nag-retreat ako sa bahay, hindi ako lumalabas. Parang for the second time around na nakita ko si Rafi or yung bumalik siya, nabuhay siya from, presumptive death. From the dead. Parang gusto ko magpakamatay. Parang gusto ko uling mag-suicide dahil sa kahihiyan na tinawag niya ako nag-extort of sa kanya or nag-blackmail. Masakit kasi yun eh. Kasi for all those years na nawala siya, na after 14 and a half years na nawala siya sa buhay namin mag-ina, tapos hindi man siya humingi ng sorry, no apology, ganun. Tapos tatawagin akong ganun sa national TV, masakit. Yun nga po, nang mapunta tayo dun sa merong alleged na extortion. Merong naguguluhan po ako dun eh. Kasi sinasabi niyang extortion pero sinabi ng lawyer, ano yun, legal extortion? Pwede ba yun? No, that is actually a demand letter na pinadala ng lawyer sa kanya. So, hindi siya nag-response, inupuan yung demand letter, and then ginamit niya yon nung mag-file ako ng bigamy and abuse case against sa kanya. So, ang binasa lang niya yung amount. Pero ang kabuuan ng nilalahad ng sulat ng demand letter, hindi niya binasa. Dahil yung nakalagay doon ay kung anong ginawa niya sa aming mag-ina. So, hindi niya yung binasa. Ang binasa niya doon, yung gusto namin mag-settle sa kanya or at least yung amount na yon para makapag-usap kami, makapag-settle, pero ayaw niya. Pero yung sinasabi niya pong hindi niya binasa, ano po ba yung nakalagay doon? Sa summarize lang po kung ano yung thought nung nakalagay na sunod doon. Yung pag-aabandona niya sa amin, hindi pagbabayad ng child support, yung pinabayaan kami, emotionally, psychology, yung mga gano'n ang nakalagay doon sa... So, kabilang yun sa mga demand na nakalagay doon kung bakit nagdi-demand yung abogado ko ng ganong amount para mag-settle kami. Ganun po kasi naging style niya noon, napanood ko rin yun eh, na parang pinopoison niya na kagad yung well para kayo yung masama kagad. Parang ganun yung nangyayari. Totoo, kasi binaliktad niya ang nangyari sa amin. Dahil katulad ng sabi ko in my previous interviews, siya ang unang nawala. Nung mawala siya, buntis ako. So, binaliktad niya, hindi niya sinabi yung details doon nung tawagin niya ako nag-extort ako. Ang sabi lang nga niya, kung napanood mo, yun na nag-support siya, nagbayad siya ng nag-offer daw po siya at tumulong. Hindi siya nag-offer, hindi ako humingi. So, pero wala siyang binigay kahit 5 para sa anak niya. So, for how many years po? For how many years po na wala siyang suporta na binigay? From na 5 buwan buntis akong nawala, ay nabuntis na nawala siya. Hanggang lumaki at napag-aral namin ng aming anak, wala siyang binigay na pera kahit 5. Hanggang ngayon po? O baka siguro po yung sinasabi niya po na binigyan, parang yung sinasabi niya pong binibigyan siya ng pang-shopping para sa mga mistresses niya, para i-cover siya, gawin siyang decoy para alibi para kay Ma'am Jocelyn. Tama po ba? Yes. Yun ang sabi ng anak ko kasi nung gumawa ng statement ng anak ko nung mag-file ako ng bigamy case, in-answer niya doon yung mga sinabi ni Rafi sa statement ni Rafi na hindi, walang katotohanan. So, hindi ko alam lahat kasi hindi naman siya, nagkukwento nga yung anak ko pag nakikita sila mag-ama dahil ayaw ko naririnig ang pangalan ni Rafi. Sa ginawa niya sa amin, bakit gusto ko siyang marinig, di ba? So, nung mabasa ko yung statement ng anak ko, yung first time, mag-graduate siya ng college na hingi siya ng, I would say, pera para pambili ng cap and gown. Hindi siya lumapit sa akin. So, tumawag pala sa ama niya dahil daw nakikita niya tatay niya nagbibigay ng mga tulong-tulong dito at saka doon. So, siguro naisip niya, anak siya, bakit hindi siya lumapit sa kanya, di ba? Hindi siya lumapit sa akin. Mataas ang pride niya yung bata, yung anak ko. Sabi lang ni Rafi, busy nga siya.
tatawag na lang siya ulit, pero hindi nangyari dahil nung tumawag uli yung anak ko pagka ilang araw, pinalitan Deads na na Rafi yung yung SIM. number niya. Pero may Rafi Iba na Tulfo yung in SIM niya. action na po nun? Meron na. Ano siya, yung Wanted sa radyo yata. Sa channel, ano na siya noon, 5. Oh, kasi po wanted sa radyo pa rin naman po yung nilalagay niya, kaya nilagay ko nga po ito wanted sa legal wife eh. Kasi wanted sa radyo pa rin Oo. naman po yung intro niya. So ngayon, yung sinasabi niyo po ba, yung kay Grandy, parang, kasi meron akong isang interview niyo na sinabi niyo na ino-offeran kayo ng 5 million and then half ng sweldo niya for the next 5 years. Tama po ba? Tama. Pero po ang sinasabi niya doon is make kapalit na yung ugnayan or yung karapatan nyo. Ano po yung ibig sabihin? Kasi hindi ko po maintindihan paano mo i-give up yung right mo as anak. Hindi ko makita eh. Okay, na-meet ko si Rafi after na mawala si Rafi, after 14 and a half years. Yung first time ko siyang na-meet nung ma-introduce ko sa kanyang anak ko. She was almost 13 and a half. So, yun ang first time na nakita ko si Rafi after 14 and a half. Then, nakita ko siya for the second time after, Yung una po ba? Wait po, yung una po ba, yung sinabi niya po na there's no doubt na anak ko siya dahil kamukha ko siya, yun po yung una? Yun ang una. First time niyang na-meet yung okay anak po. niya. Na Tapos yung pangalawa no doubt, anak niya. Pangalawa, yung gusto kong mag-settle kami. Sorry. Pangalawa, yung ikakasalang anak ko, pinuntahan ko siya sa Channel 5. Yun ang pangalawa. Na ikakasalang anak ko, gusto kong at least tumulong siya sa kasal ba. Opo. Pero hindi man nga siya nagtanong tungkol sa anak niya. Wala siyang sinabi na kumusta yung anak niya. Wala siyang sinabing nagbibigay ng pera. Kasi sabi ko, aalis kami ng December 26 kasi ang kasal ng anak ko sa Portugal, January 1st, 2019. Ngayon, umalis kami ng 26, wala akong narinig na sinabi niya. Wala lang. Kaya nung bago kami bumalik ng Pilipinas, kinausap ko ang anak ko na ididemanda ko nga ang tatay niya. Sabi ng anak ko, bakit? Sabi ko, kasi nakita ko talagang walang kwenta yung treatment niya sa anak namin hindi fair. Wala, yung kasal, wala. So, bumalik kami ng Pilipinas noon for the third time. Gusto kong makipag-settle, gusto kong matapos ang unfinished marriage namin. Apo. So, tinanong ko siya kung saan siya kinasal. Ang sabi niya sa US. Kasi nung after 14 and a half years, makita ko sabi niya kinasal siya sa US. Pero hindi ko alam kung kanino. So, nung third time yun po yung kay Amos? ko, sabi niya, yung kay Celedonia Amos. Tapos, hindi ko alam pa ang pangalan ni Amos then. Bago ko dinamanda si Rafi, hindi ko alam kung sino ang pinakasalan niya sa US. So, nung malaman ko, si Jocelyn, nasa buhay na niya si Jocelyn, siya ang dahilan kung bakit iniwan ako ni Rafi. Tama po. Niligawan niya si Jocelyn. Apo. So, for some reason, iniwan niya rin si Jocelyn for Amos para makuha niya yung citizenship na doon. Green card, Apo. And then, ano po ba yun? Nabaliktad po ba yung green card na yun? Nabaliktad po ba yun? Na parang nung nakipag-divorce sa kanya, nawala po ba yung green card? Mali. Okay po? Paano? Kwento niyo po. Alam mo sa totoo lang, it's nice to be married for somebody that you don't know him at all. So, sa buhay namin, kung si Rafi nakipag-ayos sa akin, nakipag-settle sa akin, or kahit sa anak lang niya, inaruga yung anak ko, hindi kami aabot sa ganito. I will probably stay quiet dahil may anak kami eh. Importante sa akin yung kaligayahan ng anak ko. Hindi niya ginawa kasi nga binaliwala niya yung pagiging ama niya sa anak namin. So nung gusto niya akong bigyan ng 5 million, sabi niya there is a catch, sabi niya. Sabi ko, anong catch? Sabi niya, you have to send some paperwork, sabi niya. Sa English din niya sinabi.
Sabi ko, para saan? Sabi niya that you will give up everything. You and, and my daughter. Sabi ko, really? Sabi ko, Rafi, sabi ko, legal kami. Sabi ko, ang anak ko legal. Okay sa akin dahil yung, May asawa na po kayo. siguro hindi kami, we're not meant to each other siguro, di ba? Or, No. tanggap ko na yon. Pero ang anak ko, ibang usapan na yon. Mhm. So, sinabi ko sa kanya, hindi ako papayag. Ngayon, sumulat pa ako ng 2 beses sa kanya, which binaliwala niya. At saka pumunta sa lawyer nga. Ang lawyer nagsulat ng demand letter. Pangatlo yun sa letter na pinadala ko sa kanya na hindi man niya hindi man niya binigyan pansin. So, yung paalis ako doon sa restaurant na sa Quezon City, doon kasi marami palang, may mga yung restaurant, Annabelle, may mga mga room na may mga privacy ganon. Para yung mga, apparently, mga politician, mga artista po. Doon po kayo nag-usap? Doon kami nag-usap, yung place na yon. So, siyang nag-request doon, hindi ako. Kasi hindi ko naman kabisadong Manila kasi. Apo. So, kabaliktaran lahat, di ba sinabi niya doon sa, ni-extort ko siya, akong nag-request. Yeah. Mali yun. Kasi nga, pangalawang beses na namin pagkikita yun sa lugar na yun. Ngayon, doon ko sinabi sa kanya na nakasal ako at nag-file ako ng presumptive death. Doon niya nalaman from me. Pero hindi niya alam lahat kung anong naging buhay ko kasi nawala siya. Hindi nga niya alam kung anong pangalan ng anak ko or kung anong gender niya, di ba? So ngayon, sabi ko sa kapatid ko, gusto ko malaman kung sino pinakasalan ni Rafi sa US. Saan ba niya pinakasalan itong si Jocelyn ba? So, nag-research kami, nakuha ko yung marriage certificate ni Rafi dito sa Pilipinas, 2 pa. 2 beses niya pinakasalan si Jocelyn Pua. So, sabi ko, 93 tsaka 95 po ba yun? 93, 95. Opo. So, kung pinakasalan niya si Jocelyn Pua sa Pilipinas, sino ang pinakasalan niya sa US, di ba? Pero po, para sa meron akin. po ba kayong idea kung sino dun sa mga pinakasalan niya na Teshiba yung ginamit niya? Si Amos, nakuha ko marriage certificate kasi lahat, kumpleto. Pati yung dapat na dokumento na sa isanat ko nung nag-file siya ng fraud divorce. Nakuha ko lahat yan. So, hindi ko nga alam. Nag-research ako. May kapatid sa US, madaling hanapin, si Joseph Tulfo sa Nevada. Doon ako nag-start. So, nung makita ko yung Rafael Tanco Tulfo, Yes po. alam ko siya. Kasi nakuha ko ang birth certificate ng kanyang anak kay Lisel. Yung anak niyang isang babae. Tanco rin po. Tanco ang middle name niya. Opo. So sabi ko, siya ito kasi yung Tanco, yung anak niya kay Lisel, si Chelsea Tanco Tulfo siya. So, yan po yung 2008 pinanganak, tama po ba? 2008 or one of those, 6 or 8. Ngayon, nung makuha ko yung marriage certificate na yon at saka application of marriage, ngayon, nag-start ako, sabi niya, dinivorce ako. So, nakuha ko rin yon. Dahil akong dinivorce, it's so easy kasi sa Amerika, hindi mahirap pag ikaw. Opo. Pero may Teshiba po ba siyang ginamit? Hindi, wala. Tanco. Kaya isa po sa inyo? Okay, pinakasalan niya si Celedonia Amos. Ang ginamit niya is Rafael Tanco Tulfo. Sa akin, Teshiba, kasi yun, nung pinakasalan ako ni Rafi, lahat ang ginamit ni Rafi doon ay kung sino siya. The original Rafael so, lahat Teshiba, po, Tulfo, Caridad, yun ay, kaya yung kasal namin valid eh. Kaya doon nga po ako interested eh. Is correct. Doon nga po ako interested. Parang, paano po dumating kayo doon sa point na pinakasalan ka? Kasi po may narinig din po ko sa inyo, sabi nyo parang pineke yung edad eh. Yes. Bakit po? Nag-umpisa siya kay Celedonia para to get up as in, yung track ba? Yung para hindi natin malaman na siya yon. Alam Okay mo, parang ibang tao siya, hindi siya si Rafael Teshiba Tulfo. Dahil Tanco siya, di ba? Pero paano,
ang hindi kasi naisip ni Rafi, nung gawin niya ito, it was 1985. Isang taon ang anak namin nung pakasalan niya si Celedonio Amos. So, ang hindi naisip ni Rami, this time around, maraming bagong technology. 'Di ba? Madali nang maghanap. Hindi 'yun naisip ni Rafi. Because back then, in 1984, late 84, na huling nakita ko siya, hindi pa ganito kaayos sa technology. Wala tayong telepono, wala tayong cellphone. Well, sorry, meron mga telepono sa mga rich people, kung sa mga city, 'di ba? Pero walang cellphone. Pero hindi pa abot ng average. Hindi. Not even for the middle class. Mahirap talaga noon dahil electricity. So, hindi naisip ni Rafi makukuha at mahalong katwang lahat ng ito. So, ganun ang nangyari. Tapos, nung makuha ko yung marriage certificate niya kay Amos, yung application of marriage, nakalagay doon, ang tatay niya kasi Ramon, senior. Ngayon, kinross out niya yung kasi nakatype yun eh. Nakatype yung mga writings sa application of marriage. Pero si Rafi, kinross out yung Ramon. Ginawa niyang, sa handwriting niya, Rodolfo. Tapos ang nanay niya, completely talagang pinalitan niya ng re-resita. Re-resita nga po. Ngayon, pinalitan yung birthday niya. Ginawa niya October 15, 1955. Para pinatanda niya ng 5 years ang edad niya. Para nga Pero bakit po yung sa inyo pineke? Bakit po yung sa inyo pineke yung edad niyo? Sa akin. Yung edad po? Hindi niya pineke yung sa akin. Oh, okay po. So, ibig sabihin po, sa divorce. yung edad niyo po, yung edad niya po. Sa divorce, yes. Kasi nga nag-file siya ng divorce. Gusto nga niyang hindi pa kitang siya yun. Kasi, pero sasabihin mo hindi siya yon. Ito, ipapaliwanag ko ba't ko alam na siya yon. Ikinasal si Julieta, nakalagay Julie, hindi man ang full name ko. Julie, lugtong nilagay niya ang middle name ko doon. Lugto. Tulfo, at saka si Rafi, Tishiba doon. Tulfo sa Tarlac, Philippines. Diba? Gaano ba karami ang Tulfo dito, diba? Tama. Ngayon, ang nilagay niyang pangalan, kaya, diba may anak siya junior, si Ralph, yung congressman na. Ang dinagdagan niya yung 3 anak namin doon sa fraud divorce. Ang nilagay niya doon ay Rafael Tulfo Jr. Kapangalan niya, di ba? Junior eh. At saka si Tucci, at saka si Edel. Mga 2 kapatid niya. Ang nilagay niya pangalan niya na sa mga anak namin. So sasabihin mo, hindi si Rafael Tishiba Tulfo yun, di ba? So alam ko siya yun. So, pero lumalabas po pala talaga dito. Sige po. Kasi nung tinanong ko siya kung nasaan ang divorce paper nung nakikipagsettle ako niyang gusto kong makuha. Sabi niya, nagbayad siya ng lawyers, hindi siya binigyan ng copy. So hindi niya alam kung anong nangyari sa mga copies. Pero pag lumalabas po kasi dito, talaga po kayong original kasi sa inyo ginamit lahat ng information na totoo. So ngayon po, yung taong Rafi Tulfo Teshiba na nakikita natin sa Rafi Tulfo in action, yun po talaga ay asawa nyo kahit sa papel, kahit dun yung taong yon. So pwede natin i-ground na yung marriage contract nyo is siya yon. Pero yung sila po, hindi nila pwedeng i-ground. Hindi, kasi ito ang tanong ko, as a wife of Rafi, Jocelyn Pua, kasi nasa akin 2 marriage certificate nila kay alam ko. Ginamit din niya ang birthday October 15, 1955 sa kasal nila ni Jocelyn Pua. So, nagse-celebrate sila every year, March 12 kasi birthday niya, di ba? Opo. Pero ang 2 marriage certificate mo, as Jocelyn, kung wife ka, syempre titignan mo yung lahat yun, di ba? Pag bago ka marriage certificate, titignan ko, di ba? Hindi ba ganun tayo? Babasahin mo kung ano. Parang may mali dito Oo. 2 marriage certificate, nakalagay October 15, 1955. Tapos tangko pa. Alam mong birthday niya. Hindi. Ting nakalagay. Okay. Tishiba doon or tangko. Nakalagay lang tape to be safe, siguro. Oo, tama, to be safe. Pero ang birthday niya, nakalagay doon October 15, 1955. 2 marriages.
or 3 marriages yung nakalagay. Except yung sa akin kasi sa akin noon wala pa yung nakalagay birthday doon eh. Pero Walang birthday kaya po siguro gusto niyang i-give up niyo yung right niyo sa kanya. Pero naintindihan ko po yung sa inyo, sa side niyo na i-give up niyo yung sa inyo, pero yung sa kay Grandy na parang what kind of a father are you na to request or to demand that? Anak mo yun eh, di ba? Parang paano? Parang hindi ko maintindihan. Kasi para sa akin, nakuha ko kung ang point ni Rafi nung araw na yun. Na si Rafi, gusto niyang mawala kami sa buhay niya. Dahil kung hindi, if we don't exist sa buhay ni Rafi, hindi siya mapapahiya. Nagets mo? Hindi siya mapapahiya dahil we don't exist. Kung nag-sign up ako sa hiling ni Rafi, wala siyang problema sa amin. Pwede pa niya ako demanda na kumuha ako ng pera sa kanya, nag-sign up ako para hindi ako matakot buluhin. po kayo. Matakot kayong gawin yun. Para kung anong mangyari man sa buhay niya, he will never be worried about me and his child. So, ganun ang nakuha ko doon. Pero for him to actually demand that, siguro Grandy really hates him. Kasi wala na siya parang idea. Kasi instead of reaching out to your child, ang nangyari is, no, I want to give it up. So ibig sabihin, she must really hate you. Alam mo ang masakit, ang kailanman na siguro hindi ko natikman ko kung paano ang masakit ang iwan ka ng asawa, buntis ka, hindi kilalanin yung anak mo after later na ma-realize ng anak ko kung sino ang tatay niya. Yung i-deny mo ang sarili mong dugo, masakit dahil nakita ko, alam ko kahit hindi kami nag-uusap ng anak ko tungkol sa tatay niya dahil masakit pareho sa amin. Nararamdaman ko, dahil naramdaman ko yun nung iwan ako ni Rafi. How much more yung sarili mong dugo, di ba? Yung anak. Ang sakit na dinanas ng anak ko, malaki, psychology, emotionally. Kasi malaki. Ako po, tatay po ako, ang pinakamasakit sa akin, sabihin sa akin ng anak ko na nasaan ka nung kailangan kita. Sa statement na ginawa ng anak ko, hindi nakalagay doon, Rafi Tulfo was never a father to me. Yan ang nilagay ng anak ko sa diyan ng statement niya doon. So, ang nakikita po, kasi parang may interesado po akong part. Sabi niya po, di ba 2 beses kayo nagkita? Ay, hindi, parang 3 po ba? Or 2? Tatlo. Tatlo. Dalawa. Yung una po, tsaka yung pangalawa, kasi po yung sa kwento nyo na sabi nyo, there's no doubt na anak ko siya dahil kamukha ko siya. Parang ano po ba yung aura or behavior niya o kung paano kayo in-accept nung first time tsaka nung second time? May nagbago po ba or it worsened? Mayroon. Yung first time, dahil excited siya, nakita niya ang anak niya for the first time, kamukha niya. There's no denying. Yung isang mukha nila, ang ngiti, manerisin, lahat. Pati kamay. Iisa ang sila. Kasi kaharap ko sila, isang mata nilang nakatingin sa akin. For the second time, nung ibalita ako sa kanya, kakasal ang kanyang anak, ayaw pa nga ako papanigyan sa Channel 5 ni Odette eh. Sabi niya sa akin, sino ka ba? Hindi pwede ka usapin si Serati, sabi niya na hindi raw ako dadaan sa kanya. O sinabi ko kung sino ako. Sabi ko, ako lang naman ang asawa niya. Sabi ko, legal, may anak kami. Aba, umalis. Ano 2 po minutes sabi niya? later, sabi niya, Ma'am Julie, doon daw po tayo mag-usap ni Serati sa 4th floor. Ganun siya. Second time po yan? First time po? Yun ang sabi ni Odette sa akin nung bumalik. Kasi ayaw nga niya akong papastupin. Second time. Okay po. Sige po. Second time after so many years. So, so ito yung Louis Vuitton limited edition. Nakapal siya. Sa US to, pero hindi ko alam saan part ng US. Pero nasuot mo na to? Yeah. But how would you wear this? Ayan. Pag malamig. Sa'yo to or kay Gising? Sa akin. Ay, ma'am. Hindi, kasi Sinabutahi daw po kayo ni Odette. Ma'am, may kinukwento niyo po kanina yung yung sa second time sabi niyo awkward.
dinadali tayo kay MVP ah. Na Nakakatawa. Ngayon, mukhang dinadali tayo ng ano ah, oo, globe very naman ako. awkward kasi Nawala po ulit kayo. Ayun, nawala po kayo. alam mong makikita mo sa kilos ng isang tao kung gusto ka niyang makita or hindi. Ay, nawala na naman. Okay, ayun. Hindi pa, ayun po, narinig po. Hindi, sige po, tuloy niyo po. Isabi niyo po na ano na nakikita niyo sa isang tao kung gusto kang makita o hindi. Okay. So, yun na nga. Kilo na, makikita mo. Yung second time na yun, alam ko ayaw niya ako makita. Siguro, alam niya, trouble ako. Dahil, sa totoo lang, Michael, aminin natin o hindi, aminin ni Rapi o hindi, niya ako sa kanya lalamunan. Totoo naman po, tinik kayo sa pangarap Kaya, niya. mahirap kami. Sa mga Alam sa mga niya, pangarap niya sa buhay. oo. Mhm. Pero yun nga po, doon din ako Oo. interesadong part na Kasi yun eh. kung hindi ako, Kasi ano po ba yung paano po yung nagsasama po kayo? Parang lumalabas po talaga na marami na siyang pangarap nung simula pa lang eh. Kasi na-sense ko po doon sa pattern niya na pinakasalan po kayo and then niligawan si Ma'am Jocelyn. Siguro po meron ding advantage kay Ma'am Jocelyn, tapos pumunta kay Amos and then bumalik kay Jocelyn and then parang ano po ba to? Sa tingin niyo po ba dahil po to sa pangarap niya? may career eh. Siya ang yung pag-iwan niya kay nung iwan ako dahil kay Jocelyn, naintindihan ko dahil mayaman si Jocelyn. Dati pa po? And then, anak mayaman siya, let's say, Oh, okay. yung parents niya may Naging pera. janitor, naging ngayon, waiter. Lahat ng pumapasok ng pera sa akin, a big portion of that, nilalabas ko rin, sinishare ko. Rafi, this is insane. Kawawa ko noon. Hindi ko na ayon na iniwan niya si Jocelyn. Naging para janitor, ako. Kasi naging hindi ko na waiter. lang Lahat ng pumapasok Madali ng pera lang sa akin, a big portion of that, nilalabas ko rin, sinishare ko. Kasalan niya doon. Ma'am, nawala ulit kayo. Naging Hindi. janitor, naging Pagbigyan mo naman kami sa waiter. interview Lahat ng na to, pumapasok Odette. ng pera sa akin, a big portion of that, nilalabas ko rin, sinishare ko. Rafi, this is insane. Kawawa ko noon. Pudpud yung sapatos, nangihiram. Kahit na sabihin pa 1 billion ang ibibigay sa akin endorsement fee, no F-way. Ma'am. Ma'am, nawala po ulit kayo. Naging janitor, naging waiter. Lahat ng pumapasok ng pera sa akin, a big portion of that, nilalabas ko rin, sinishare ko. Kapag halimbawa, iniwalay na ko ng misis ko, pulubi ako. Kayo, Ang damit ko puntahan is mo na lang si 5. Ma'am Julie. And then Ay, pantalon isip ko ko nga 3, tuloy eh. sapatos ko Parang 1. gusto kong puntahan Ako na yung lang si pinakamahirap Ma'am sa lahat Julie. ng kapatid. Hindi ko talaga natikman growing up yung pagmamahal ng ama. And then pagdating niya ng Pilipinas sa ulit. Baka yung tatay ko yan. Ayun nga. Hindi Baka Rafi. tatay ko yan. Hintayin natin Parang na. nagparamdam. Wait, Sabi niya, ako, please, huwag ka magalit. eto. Oh Ayaw my talagang tapusin na gosh. connection. Ito yung mga damit. Si Ma'am Julie. Rafi, this is like department Humingi store level. si Julie ng financial assistance para sa Binibigay daughter ko lahat niya. ng Pero kita ko sa kanya. Lahat. parang tumangki Kapag na yata halimbawa, si daughter iniwalay na ko kasi yung misis ko, kung ano-ano pulubi ako. pwede sabihin ni Rafi Tulfo against them. Face to face na yan. Para ano no? Para hindi Rafi Tulfo. So ito yung Louis Vuitton limited edition. Hintayin natin si That- Makapal siya. Sa US to, pero hindi ko alam saan part ng US. Pero nasuot mo na to? Yeah. But how would you wear this? Pag malamig. Sa'yo to or kay Mrs.? Sa akin. Sa akin. Pakitry, please. Kailangan. Hindi, kasi loose ang ano ko eh. Oo. Ang ko rito.
Meron palang Rafi Tulfo, the fashion icon. Wala. May ganyang level. Minumulto Ang ganda tayo. kasi ng story. Talagang nung mukhang disc gumagamit jockey ka, ng 5 impluwensya lang kahit ang sa follow mo. internet. Pagpan tayo dito. At ito, Ayun pa, yan, mali yan, yun. parang galing ng buhay, yung takbo ng Yan nga po buhay. Tama, tama. Diba? Ano eh, When my dad nandun na po lost tayo his sa, ano, job. sa... Okay. Middle Pero okay na class po ngayon family eh. kami, walang So, pera dun po nun. tayo sa Okay. And sa I that remember part. yung nanay ko would shop sa kaya po, Salvation baka siguro Army. sa Yung signal. second Kayo sa akin, oo. Opo. So, dun po tayo sa ano kasi ang interesado po ako kasi parang yung nakita natin yung pattern niya. Nakiamos na po kayo. Sabi niyo mayaman ka mo si Ma'am Jocelyn, anak mayaman. So ngayon yung kay Amos, ano yung reason tungkol sa green card? Right. Kaya mas para maging citizenship America. Di ba noon, yung panahon na yon, kapag pumunta ka ng US, maging US citizen ka or makuha ng green card, it's a big Apo. deal, di ba? Mhm. Back then. So ginawa niya siya, stepping stone sila daw niya Amos para makuha ang green card. And then, American US citizenship. Para saan po? Para lang maging American citizen siya. Yes. Pero ang sabi niya sa akin, kaya ito, Baka doon po na-recruit ng CIA. De, joke lang. Joke lang po. hindi kasi, nung may nakita akong interview ni Rafi kay Davila, Opo. na nagsama sila ni Jocelyn. Well, nakita ko, nakuha ko yung mga addresses nila nung nagre-research ako. Pareho sila ng address, except the same address except different apartment. The same location. Huh.